pananampalatayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion of Apostle San Antonio from Batch 3. At ang topic ko na tatalakayan natin ngayon ay okay lang bang humingi ng sign sa Diyos? Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa Genesis chapter 24 verses 12 to 27 at ang pangatlong natin po sa 56 na nagsalita ng Diyos. Sinasabi dito na then he prayed, Lord of my master Abraham, make me successful today and show kindness to my master Abraham. See, I am standing beside this tree and the waters of the fountain people are coming out to draw water. May it be that when I say along the way, please let down your jar that I may have a drink. And he says, drink, and I water your father's tree. Let her be the one you have chosen for your servant. Isaac, by this I will know that you have shown kindness to my master. Kasi Tagalog. At kanyang sinabi ang Panginoon Diyos ng ating Panginoon sa Abraham, hiniling ko sa iyong pagkalakaban mo ako ng pagintay niya at ikaw na nagtulong sa aking Panginoon si Abraham. Kaya nakatayo sa tabi ng balang tubig at ang mga anak ng babae ng mga tao sa bayan ay darating upang inibig ang tubig. At mangyari na ang dalatang aking pagsabihin at ibababa ang iyong bakla upang ako'y magaling. At pinagsasabihin ang iyong ka at papayanin ko at iyanin ang mga kamay. Teaching number 1. Teaching 5 practical things. Number 1. Affirmation. If it is affirmed by godly truth. Kung ang isang bagay pinatutunayan o sinasang-ayon ng mga magatos na tao sa ating paligid, ang mga tao malapit sa Diyos na madalas ginagamit pa upang masabi ng tamang tawag o kapanan. Kung marami sa kanila nakikitang tama ng isang ibang, may tuturin itong palatandaan ng nasa Diyos. Number 2. Alignment. If it is aligned with God's will. Ang anumang plano ng desisyon ay kailangan nakaayon sa turo ng Biblia. Hindi ito maaaring sumalangat sa kanyang mga kautosan. Number 3. Compromise. If it is accompanied by God's peace. Kapag ang isang bagay talagang mula sa Diyos, kaakibat nito ang kapayapaan sa ating puso. Kahit mahirap kami sa kritisyo, mararamdaman natin ang katiwasayan na siya ang nagkontrol. Number 5. Aim. If it aims to bring greater glory to God. Ang pinakamahalagang palatandaan ay kung ang ating gagawin ay nagbubunga ng higit na kalahatian para sa Diyos at hindi lang para sa ating sariling interes. Applications. Number 1. Pay attention to godly counsel. Bigyang halaga ang sinasabi ng mga taong may matibay na pananampalataya. Number 2. Prove it through God's word. Huwag agad tumasa sa emosyon o ng tao. Laging tingnan kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa isang sitwasyon. Number 3. Pursue and ask for God's peace. Sa bawat takbang ay naman kung magpapanatagal sa puso. Kung walang kapayapaan at pinagbabago tila hindi mula sa Diyos, maaaring kailangan pang maghintay o muling pag-isipan. Number 4. Pray earnestly before making decisions. Hindi sapat ang sariling talino at plano. Sa pananalamin, kinikilala natin ang mataas ang kalooban ng Diyos kaysa sa atin. Number 5. Prefer the path or decision that brings clarity to God. Solely, anumang desisyon ang ating gagawin, hindi natin lang magpapakita ng kanyang kabutihan at kapangyarihan sa buhay natin. Yun lamang po ang ating devotion. Maraming salamat.